Isang magandang at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Mga kapatid, itong Ebanghelyo ni San Juan, maraming magandang aspeto o parte ng Ebanghelyong ito ang magandang pagnilayan. Na-feel nyo ba yung gospel? Naramdaman nyo ba? Sa buhay natin, tayong lahat lumaki sa isang realidad na merong dumaang mga teachers sa ating buhay. Yes or no? Mga guro. Tama po ba? At ngayon, dito ilan siguro ang guro na naririto ngayon nagsisimba? Mga maintenance na nga lang. Mga maintenance. Ayan. Mga seniors na. Mga kapatid, ano nga ba ang isang karakter ng pagiging teacher? Ano nga ba ang isang pagiging guro? Di ba po pag sinabi mong teacher, nagtuturo ka? At karamihan, sinisimulan sa pagtuturo ng GMRC. Ano po ang GMRC? Hindi ko marinig. Good manners and right conduct. Tama. Basic yon. At susunod dyan, itinuturo sa atin ng ating mga guro ang pananalangin. Sa panahon natin ngayon, bagamat tayo ay tumatanda, tayo ay nagkakaroon ng sariling dunong, minsan, yung magandang positibong ibig sabihin ng dunong, nahahaluan ng hindi maganda. Madunungon ka na ngayon. Yung dunong na dapat talino, dapat marunong. Pero sa atin, sa Bicol, pag sinabing madunungon ka na, medyo iba. Na kahit nga tayo matatanda na, kahit nga tayo ay merong sarili ng pag-iisip, meron na tayong kalayaan na piliin ang mabuti sa masama, aminado na tayo na kinakailangan pa rin natin ng teachers. Kinakailangan pa rin natin ng mga guro. Literally na teacher na nagtuturo sa eskwelahan, at teacher o guro sa ating araw-araw na pamumuhay. Napakaganda na sa kwento ng Ebanghelyo ngayon, na-recognize ni Mary Magdalene si Jesus as Rabboni. Yung iba pinopronounce na Rabboni. Nang ibig sabihin, guro. Tayo ba? Do we recognize Jesus as our teachers? Nakikilala ba natin si Jesus bilang isang guro na kung saan patuloy tayong itinuturo sa Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia? Nakikilala ba natin si Jesus sa kapwa natin? Nakikilala ba natin si Jesus sa mga pari? Nakikilala ba natin si Jesus sa mga taong simbahan?
Kapag ikaw ay isang taong simbahan, kapag ikaw ay isang pari, you teach, you preach the gospel of Jesus. At isa sa Ebanghelyo ni Jesus na itinuturo niya sa atin, palaganapin natin, bigyan natin ng pag-asa ang mga kapatid natin, ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Yung mga taong hindi nakakakamit ng tamang hustisya. Yung mga taong inaapi, inaalimpusta, at minamaltrato. Tayong lahat mga binyagan, tayong lahat tumanggap na sakramento na binyag upang tayo mismo ay maging instrumento at maging witnesses of the resurrection of the Lord. Tayong lahat, nakikilala natin si Jesus sa Eucharistia, na hindi lang siya natapos sa kamatayan sa krus, bagkus muling nabuhay. Kaya nga ang tawag sa atin, we are Easter people. Na sana tayo ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Do we recognize Jesus sa mga frontliners natin ngayon? Na kung saan si Jesus, kapag tayo ay lumapit kay Jesus, kapag tayo ay humawak kay Jesus, binibigyan niya tayo ng kagalingan. At sa ating lahat, itong mga frontliners, sila ngayon ang instrumento ni Kristo para maramdaman ang kagalingan niya, higit lalo na sa mga pasyente. Pero anong nangyayari? Meron paling mga tao na madudunong, na akala mo, yung mga frontliners ang nagiging dahilan para makahawa ng COVID. Nakakalungkot isipin. Kung hindi natin titingnan ang buhay ni Santa Maria Magdalena sa aspeto ng ating hinaharap ngayon, mawawala tayo sa landas. Pansinin po natin, ano yung senaryo nung si Maria Magdalena pumunta sa libingan ni Jesus? Early in the morning, while it was still dark. Mga seniors, di ba po, nauna pa kayong magising kaysa sa mga manok? Bago pa tumilaok yung manok, gising na kayo. Yes or no? Pansinin po natin, kapag tayo ay nagising ng mga alanganing oras, ang ating diwa ay gising na gising. Kaya nga mga estudyante, natutulog ng maaga sa gabi, gumigising ng madaling araw para mag-review. Kasi para sa kanila, yun yung fresh na fresh ang utak mo na ma-absorb mo yun. Minsan nagigising tayo sa alanganing oras. At yun yung mga oras o sandali na kung saan marami tayong nare-realize sa ating buhay. Sa mga sandali ng ating buhay na tayo ay gulong-gulo, sa mga sandali ng ating buhay na hindi natin alam ang ating gagawin, maging katulad sana tayo ni Santa Maria Magdalena na pumaling kay Jesus at nakilala niya si Jesus bilang guro. Pansinin ninyo yung conversation nilang dalawa. Nung unang pagbaling niya kay Jesus, sabi niya, "Sir," di niya na-recognize. Madalas sa atin din, kahit maraming pagkakataon sa ating buhay na nakilala natin si Jesus, nakasama natin siya, nagkaroon tayo ng personal na karanasan kay Jesus, dumarating sa punto ng ating buhay na hindi natin siya nakikilala. At yung mga pagkakataon na yon, yun yung panahon na tayo ay gulong-gulo.
tayo ay wala sa sariling atin. Pansinin ninyo, unang sagot ni Jesus sa kanya, pinangalanan niya si Maria Magdalena, Mary. At dahil doon, na-recognize ni Mary Magdalene na hindi pala yung gardinero, kundi ang kanyang hinahanap na Jesus. Kaya nga sabi niya, Rabbon, teacher, guro. Sa mga sandali ng ating buhay, kinakailangan din tawagin tayo ng Diyos. At kapag tinatawag tayo ng Diyos, doon lamang natin siya nakikilala. At anong sinabi ni Jesus? Huwag ka munang humawak sa akin. Kailangan ko munang umakyat, bumalik sa aking Ama. Kaya nga, Mary Magdalene is a disciples to the disciples. Siya ang unang naka-witness ng muling pagkabuhay ni Kristo. At tayong lahat sana, nananampalataya, nananalig kay Kristo, tayo rin sana ang unang nagiging instrumento niya na ipalaganap at pakilala si Kristo sa kapwa. Hindi pwede na tayo bilang mga guro sa ating sariling pamumuhay ay hindi magsasalita. Hindi pwede na manahimik na lang tayo. Ano ang ginagawa ng iba sa atin sa mga frontliners? Paano natin sila tinatrato? Kinakatok sa mga hotels kung saan sila at pinapalayas? Tama ba yun? Kapag tayo ay nagkasakit, sino ang tutulong sa atin? Sino ang nag-aasikaso sa atin? Walang iba kundi itong mga frontliners. At sila ngayon, yung makabagong Maria Magdalena sa ating panahon. Tayong lahat na nakakarinig, nanonood sa mga balita, hindi pwedeng magbulag-bulagan tayo. Ito ang panawagan sa atin ngayon ng inang simbahan. Speak! Kailangan magsalita. Higit lalo na para sa mga hindi tinatrato ng maayos. Sino ang magsasalita para sa kanila? Sino ang magtatanggol sa kanila kung hindi ang inang simbahan? Na nakakaranas ng muling pagkabuhay ni Kristo sa Eucharistia, tayo rin sana patuloy na maging boses ng sangkatauhan. Masaya ba tayo sa mga pagkakataon na playing safe lang ang ginagawa? Masaya ba tayo na hindi kaya natin ipaglaban ang mga inaapi? Tayong lahat ay may misyon. Tayong lahat, katulad ni Santa Maria Magdalena, dumaan sa bugso ng damdamin, sa sakit na naramdaman, na minsan nawala ang kanilang Kristo, nawala si Jesus sa kanyang buhay. Subalit, doon din mismo sa pagkakataon na siya ay nahihirapan, siya ay lugmok na lugmok, doon nagpakita si Jesus. Ganito rin tayo sa ating buhay. Paanyaya sa bawat isa na sa tulong at panalangin ni Santa Maria Magdalena, tayong lahat ay magkaroon ng lakas ng loob na maging totoong testigo ni Jesus na nabuhay muli. Si Jesus na tinatanggap natin sa Eucharistia. Si Jesus na patuloy tayong itinuturo at ginagabayan patungo sa Diyos Ama. Kung hindi po tayo magsasalita, sino? Kung hindi po ngayon, kailan?
Kung hindi ikaw, sino? Mabigat man itong hamon na ito, pero tayong lahat sa Eucharistia ay inuutusan ng Diyos na humayo kayo at ipagpatuloy ang misyon ko. Kaya nga, do this in memory of me. Walang dapat ikatakot, walang dapat ikabahala. Katulad ni Maria Magdalena, tumakbo agad siya sa mga alagad at sinabi ang magandang balita na nakita niya si Kristo na muling nabuhay. Sana tayo rin, yun din ang ipinapamalita natin. Higit lalo na sa mga kapatid nating frontliners, sa mga kapatid nating apektado ng pagsara ng ABS-CBN, sa mga kapatid nating nasa gobyerno na hindi na nga binigyan ng prangkisa, gusto pang kunin ang buong yaman ng network. Sabi po ni Cardinal Chito Tagle, maliban sa coronavirus, merong isang virus na nakamamatay. At ito yung virus ng pagiging makasarili. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.